Iyon nga mga kababayan, isa sa pinakasikat na charity vlogger sa ating bansa na si Idol Val Santos Matubang, ang founder ng Kalingap, ay nagsalita na rin ito mga kababayan, ito nga kaugnay sa pagkamatay ng controversial na vlogger na si Mima Alicia. Pero pagkatapos patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At ang pag-uusapan natin ngayon, ito nga kaugnay sa naging komento ni Idol Val Santos Matubang sa mga vlogger. Ito mga kababayan, may payo itong si Idol Val Santos Matubang sa mga katulad nating gumagawa ng content. Lalong-lalo na sa mga vlogger na mga sinungaling. Yung mga vlogger mga kababayan na tumatanggap ng bayad para makapanira lang kung ano man yung inuutos ng mga nagbabayad sa kanila. May payo itong si Idol Val Santos Matubang. Pakinggan ninyo mga vlogger. Sa mga hindi pa nakakalam, isa rin tayong dating Kalingap Reactor mga kababayan. Medyo matagal din tayong naging Kalingap Reactor. Diyan talaga tayo nagsimula. Diyan tayo unang gumawa ng reaction mga kababayan. Marami tayong mga kasamahan pa dyan na nananatili pa rin hanggang sa ngayon sa Kalingap mga kababayan. Katulad na lang nila Tito Manny Vlog. Yun balik tayo kay Idol Val Santos Matubang. Itong video na ito, medyo mahaba ito. Chinap-chap na lang natin kasi nga maging masyadong mahaba yung ating video. May payo nga itong si Idol Val Santos Matubang sa mga vlogger, lalong-lalo na sa mga vlogger na gumagawa nga ng mga kasinungalingan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Pahiram mo na ng video mo, Idol Val Santos Matubang. Pag ganito lang para hindi naman tayo papagalitan. Yun ang huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Asya, walang sounds. Teka lang. Teka lang, ibalik natin. Pasensya na nga pala mga kababayan, medyo mahina yung audio nito pero gawa na natin ng paraan para marinig ng ating mga manonood. Ito na, sabay-sabay nating panoorin. Binigyan po ng reaction about kay Mima. Hindi yung kung kailan sasapin na taga saan siya, hindi yung dito pinag-usapan. Kundi yung kanyang ugali, attitude, and character. Kung gaano doon siya katapang or dawin na siya po ay mag-reaction at gumawa ng content. So dito po, mayroong video lalabas dito kung gaano na po katapang si Mima Alicia. Ito po ang video mga kaibigan. Tumarin po natin. At pakinggan natin ito. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tangina nyo ha? Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina nga ha? Kayo yung nangungupal dito ha? Makabitan kayo. Aba, mahirap kalaban ang politikong ito. Bukod sa dalawang senador ang nakaupo ngayon. Ito yung si Binto Shiba, ito po ay si Bitag. Ito yung pinaparatangan ni Mima Alicia na ibinulsa daw yung 10 milyong campaign donation ng isang gambling lord. Bali, mabigat talaga yung mga kaibigan ng mga paratang or anumang fake news or wala kang katibayan. So, siyempre po, yung kalaban mo talaga mabibigat po yan. Kung lahat na lang ay kalaban mo, lahat ng senador tinitira mo, kung sino pa, ay talagang hindi ahaba buhay mo dyan. Ikli buhay mo. Kasi sino ka ba, di ba? Isa ka lang ordinaryong content creator. Wala ka namang protection kung saan dyan. Kung may pulis kang kasama para pangalagaan ka, wala naman. Kung saan ka pumupunta, ang lawak ng scope na paninira mo. So pwede ka pong talagang mabaril at mapatay. Kung ganyan ang content mo.
Kaya kita ko nga po, ingat ako mag-content ng mga, kung anong mga paninira dyan. Hindi kaya. Isa lang po buhay natin. Dapat pangalagaan natin buhay natin. Ingatan natin. Hindi yung lahat na lang iko-content mo. Tama, ito po yung mga kaibigan. Pagka marami ka nang alam sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, sa political issues, kasama ka na doon, talagang delikado ang buhay niyo po dyan. Pwede kang iligpit dyan parang manahimik ka. So maaari po, no, pwedeng may koneksyon ang politika sa kanyang pagkamatay. Pwede mangyari yun, mga kaibigan. Kaya ang best natin sa mga vlogger, ingat-ingat tayo. Huwag kayong magpagamit po. Mahirap na. Aling mo ang pera, patay ka naman. Hindi po baga. So kami, ang content namin ay ganito lang. Charity, adventure. Yun lang po ang content namin. Then yung mga nang balahura sa amin sa Kalingap, inasuhan din po namin po sila. Kasi hindi dapat ganoon Tumulong ka na nga, sisiraan ka. Si Mima Alicia po ay palaaway. Parang ganoon. Matapang, walang ginagalang, walang kinikilala. Talagang ano po siya, no? Yung mga video niya po, grabe, may mga video napanood ko po, di kumakain yung ibang mga lingwahe. Talagang grabe magsalita. So, ibig sabihin po dito, mga kaibigan, si Mima Alicia po ay iba, ano? Parang hindi normal Parang kung magasana yung tapang niya po ay wala na sa lugar. So, marahil po, may tama rin itong isang reaktor na hindi mo pwedeng ibintang sa mga kung sino yan, isang grupo, kundi dapat ano yun din yung iba, kung magkasama po, wag lang sa isang grupo ibintang yung mga nangyayari, kundi sa iba din naman kasi marami siya naging kaaway. Iyon nga mga kababayan, si Idol Val Santos Matubang, ang founder ng Kalingap. Yun nga mga kababayan, ayon kay Idol Val Santos Matubang, napanood din daw niya itong ibang mga video nito nga si Mima Alicia. At yun nga mga kababayan, hindi daw niya halos ito kayang panuorin dahil nga sa sobrang kabasusan nitong si Mima Alicia. Grabe naman talaga, sobrang bastos naman talaga itong namayapang vlogger mga kababayan. Maraming nagsasabi sa ating mga kababayan na yun ay karma daw. Masakit mang pakinggan mga kababayan para sa pamilya nitong si Mima Alicia, pero nga dapat noon ay pinayuhan nyo na itong si Mima Alicia ay dahan-dahan at huwag siyang magpapakalat ng fake news. Pero nga mga kababayan, dahil nga sa pera, dahil nga sa kinikita nitong si Mima Alicia sa kanyang nakukuhang bayad mga kababayan para siraan at sirain itong si Vice President Sara Duterte, ay tinanggap na din siguro ng pamilya nitong si Mima Alicia yung paraan ng pagbablog nitong si Mima Alicia, kahit na nakakasira ng mga kababayan ng kanilang reputasyon. Grabe itong si Mima Alicia mga kababayan. Kung inyong mapapanood yung kanyang mga vlog, meron pa siyang pasayaw-sayaw na inilagay pa itong si dating Pangulong Duterte sa garapon. Tatay niyong karton, ilagay na daw sa garapon. Pero nga ngayon mga kababayan, totoo nga ang kasabihan na may karma. Siya ngayon yung nakarma mga kababayan. Kaya payo ni Idol Val Santos Matubang sa mga vlogger, lalong-lalo na sa mga bayarang vlogger, tama na. Dahan-dahan kayo. Aanhin nyo yung malaking pira kung kayo naman ay nakakahon, nakalagay kayo sa garapon. Wala ring saysay mga kababayan. Kaya sa mga sindikato, mga kababayan, alam naman natin
at alam na ng ating mga kababayan na may nagpapatakbo talaga sa mga vlogger na bayaran na ito. Si Boss B, mga kababayan, malapit na ang pangalanan ng isang vlogger din na galing yan sa Kalingap din, itong si Chigi Bara. Galing din ng Kalingap yan, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung kilala din ako ni Chigi Bara, kasi nga parehas kami na dating reactor din ng Kalingap, mga kababayan. Yun na nga, hanggang dito lang muna, at maraming salamat sa video ni Idol Val Santos Matubang. Shout out sa lahat ng mga Kalingap dyan, kay Kalingap Rab na anak ni Idol Val Santos Matubang, at sa dati kong team Kabalikat. Di ko lang alam kung nananatili pa rin ba itong team Kabalikat, mga kababayan, na gumagawa ng reaction sa Kalingap. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, marami tayong shoutout dito, at may mga tawag nito, may shoutout, mga kababayan. Shoutout kay sino ba ito? Rosalie Malit. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rosalie Malit. Shoutout sa iyo at sa inyong buong pamilya. Ito pa, shoutout kay Crescendly Francis. Shoutout daw from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Ma'am Berje Religious ng Apulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, Dion, Yuri, at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Nelly Lana. Shoutout kay Charlene na Platon. Shoutout na rin kay TD Munoz. Shoutout na rin kay Aguila. Shoutout na rin kay Charlie Platon. Shoutout kay Bakli Maribik. Shoutout sa idol. Shoutout kay Murino. Shoutout na rin kay Agusto. Shoutout kay Dani Basilidis. Shoutout kay Lilia Gonzales. Shoutout kay Simplia. Shoutout kay John Chris Lir Tiklim. Shoutout kay Cesar Forville. Shoutout kay Kulam Marjo. Shoutout kay Gamora. Hinahanap ko, hindi ko pa shoutout sa akin, dito rin makita sa daming kominto, mga kababayan. Shoutout na rin kay Rosie Kuwait. Shoutout sa idol. Dilia Guhmahin. O isa nagtatanong pala kung ano ba yung address ko, kasi nga parang nagalit, hindi ko na makita dito, parang nagalit siya dahil nga pinagtatawanan ko si Epipanyo Labrador. Naghamon itong si Epipanyo Labrador, binibigyan niya ng 24 oras itong si Captain Dado para sumagot sa kanyang hamon. Tinanong ko kung anong address, tapos may parang siguro supporters o isa sa mga supporter ito ni Epipanyo Labrador Support, nanghingi sa akin ng address. Ayan na yung address ko, binigay ko na sa'yo. Huwag mo akong itulad sa idol mo na support, tago ng tago, kahit na wala ng pandemic, nakapismas pa rin. Huwag mo akong igaya sa pinagyayabang ninyo na akala nyo ito totoong matapang. Nagkukunwaring matapang lang yan. Ay kung magpatuloy nga yan, di kaya. Yun pa yung makipag-away. Although ano daw yan, mamamatay tao daw, criminal daw yang si tawag nito, itong si Epipanyo Labrador, mga kababayan, pero hindi tayo masisindak sa mga ganong klaseng tao. Yun ang dito lang muna, tapasensya na sa iba nating hindi nababasa dito. Maraming salamat sa inyong suporta, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat na lahat. God bless bawat isa sa atin.